Hi! Ako po si Jerose Luod, 18 years old. Nagpaalam ako, kukuha lang ng aking sweldo. 3 araw ang lumipas. Hindi na ako nakauwi kailanman. Isang 18 anyos na lalaga natagpuang wala ng buhay sa Panglao matapos umalis para kumuha ng sweldo. Si Jeros Luod, 18 anyos, ay nagtatrabaho umano sa isang Mama Len barbecue house sa Panglao. Noong May 5, 2026, bandang 3:00 ng hapon, sinabi umano niya sa kanyang pamilya na aalis siya upang kunin ang kanyang sweldo. Ngunit matapos noon, ay hindi na siya nakauwi at hindi na rin matawagan ang kanyang cellphone, dahilan upang mag-alala ng husto ang kanyang mga mahal sa buhay. Lumipas ang ilang araw na walang balita tungkol sa kanya hanggang sa tuluyang inuulat siyang nawawala. Ayon sa investigasyon, huli umano siyang nakitang kasama ang kanyang tiyuhin noong madaling araw ng Miyerkules malapit sa Alona area sa Panglao. Pagkaraan ng halos 3 araw mula nang siya ay mawala, bandang 5:00 ng hapon, Biyernes, natagpuan ang kanyang mga labi sa madamong bahagi malapit sa tambakan ng basura sa Dalampasigan sa sitio Talisayan, Barangay Daljo, Panglao. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding lungkot at galit sa publiko dahil sa sinapit ng dalaga sa murang edad. Nakakalungkot at nakapanghihilakbot isipin na ang taong inaasahang magiging sandigan at proteksyon ng isang dalaga ay siya pang umanong pangunahing iimbestigahan sa sinapit nitong trahedya. Ayon sa paunang imbestigasyon ni Sherwin Distora, hepe ng Panglao Municipal Police Station, ang tiyuhin ng 18 anyos na biktimang si Jeros Luod ang itinuturing ngayong person of interest sa kaso. Siya rin umano ang huling nakitang kasama ng dalaga noong madaling araw ng Miyerkules malapit sa McDonald's Alona sa Alona area, Tawala, Panglao. Ang 37 anyos na tiyuhin na taga Plaridel, Misamis Occidental ang siya ring nagdala sa biktima sa Panglao para magtrabaho. Tinitingnan ni Distora ang posibilidad na nagkaroon ng interes ang tiyuhin sa kanyang pamangkin na nauwi sa isang krimen. Posibleng nagka-interes itong person of interest dahil sa nakikitang maganda ang biktima, ani ni Distora. Sa kasulukuyan, hinihintay pa ng mga otoridad ang resulta ng pagsusuri ng sokos sa bangkay ng biktima upang malaman kung may senyalis ba na ito ay hinalay. Nakitaan ng sugat sa dibdib ang biktima, ngunit hindi pa matukoy kung ano ang naging sanhi nito. Bandang 5:00 ng hapon nitong Biyernes nang maiulat ang pagkatagpo sa bangkay ng biktima na itinapon sa tambakan ng basura sa bahaging may madamo at malapit sa Dalampasigan sa sitio Talisayan, Barangay Daljo, Panglao. Mas lalong masakit isipin na ang naturang tiyuhin pa umano ang nagdala kay Jeros mula Plaridel patungong Panglao upang magtrabaho. Sa ngayon, sinisilip ng otoridad ang posibilidad na maaaring nagkaroon umano ito ng masamang interes sa sariling pamangkin na posibleng nauwi sa karamaldumal na krimen. Nakakalungkot at nakakangit-ngit isipin na ang taong dapat sana ay nagsilbing proteksyon at gabay, lalo na't siya'y nagdala sa biktima sa malayong lugar para magtrabaho, ay siya pa palang magiging mitsa ng kanyang buhay. Ang ganitong mga insidente ay nagpapatunay na ang panganib ay hindi lamang nanggagaling sa mga ekstranghero, kung minsan ang pinakamalapit pa sa atin ang nagtatraidor sa tiwalang ibinigay. Sa kasong ito, ang pagiging kadugo ay hindi naging hadlang sa masamang intensyon na lalong nagpadagdag sa sakit para sa pamilya ng biktima. Paalala sa lahat ng mga magulang, kamag-anak at kabataan. Sinapit ng 18 anyos na si Jeros Luod ay isang mabigat na paalala na hindi sapat ang pagiging kampante kahit pa sa mga taong malalapit sa atin.
maging mapagmatsyag sa bawat lugar na pupuntahan, lalo na kung mag-isa at malayo sa pamilya. Laging ipaalam kung saan pupunta, mag-update sa pamilya o kaibigan. Iwasang sumama kung hindi sigurado sa kaligtasan. Huwag baliwalain ang kakaibang kilos ng kahit sino. Halagahan ang sariling kaligtasan higit sa lahat. Di lahat ng panganib ay nagmumula sa estranghero. Minsan, ang tiwalang ibinigay natin, siya ring inaabuso. Tuloy nating ipanalangin ang hustisya para kay Jeros. Lakas para sa kanyang pamilya. Ako po si Atejo Story PH, ang inyong lingkod. Maraming salamat po. God bless you!